Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Kayang nakupagsagalan sa ibang larangan ng trabaho o anak buhay. Bilang mga kabataan na namumuno sa kanila, hindi siyempre sumasang-ayon sa pag-abolish ng sangguniang kabataan. Kailangan ng partisipasyon ng kabataan sa pamahalaan. Hindi naman natin inaalis yun eh. Ang iniaalis natin yung depektibong konsepto ng sangguniang kabataan. Ipinanganak na walang mga kamay si Charles Rodriguez. Kaya't lumaki siyang gamit lamang ang mga paa sa kanyang mga gawain. Pero hindi raw ito naging hadlang para iguhit niya ang kanyang pangarap. At ngayon, si Charles na ang kauna-unahang foot animator sa bansa. Bata pa lang si Charles, mahilig na raw siyang manood ng anime, isang popular na uri ng cartoons mula sa Japan. Pero kailanman ay hindi raw sumagi sa kanyang isip na siya ay magiging isang animation artist. Dahil ipinanganak na wala mga braso at kamay, simula pagkabata, sinanay na ni Charles ang sarili na kumilos gamit ang kanyang mga paa, mula sa pagkain hanggang sa pagguhit. Nangarap sa una, pero pag nakasanayan na, kasi araw-araw ginagamit kong paa, ano mo na rin, magagamay mo na rin. Pangarap kasi noon ni Charles na maging isang pintor, tulad ng kanyang idolo na si Amado Dulnuan, isang kilalang pintor na ginagamit ang paa dahil ipinanganak ding walang mga kamay. Ang pagguhit ang naging takbuhan ni Charles. Lalo tampulan daw siya ng tukso noon. Ginagana yung postura ko, yung kamay nila, nilalagay sa loob ng ganap. Ginagana-gana ako. Madalas man mapag-isa. Lumaki naman daw siya sa mapagmahal na pamilya. Mabait siyang bata, masunurin. Yan yung pinakatahimik. Sinuportahan din ng mga magulang ni Charles ang kanyang pagpasok mula elementarya hanggang high school sa National Orthopedic Hospital School for Crippled Children. At nagtapos din si Charles ng vocational course na Computer Software and Hardware Operations taong 2005 sa National Vocational Rehabilitation Center. Kasi may pangarap din ako. Kasi kailangan kong mag-aral noon para napasag noon. Kaya nagsukat ako. Kaya ko na mahirap. Pero hindi raw sapat ang sertipiko para matanggap siya sa trabaho. Makailang ulit daw siyang tinanggihan ng iba't ibang kumpanyang balak niyang pasukan. Napaasa lang. Kunwari, daw. Kasi ang sabi ng isang kumpanya, mabagal raw kumilos. Hanggang sa taong 2012 ay nabigyan siya ng pagkakataong mag-training sa Take One Animation Studio, ang subcontractor ng Toei Animation sa paggawa ng mga Japanese anime. Ano una kasi parang nag-aan naman ako. Baka nagkakapanggap yun. Kaya nagkakong muna sinubukan. Kaya nung pagkakang ko yun, bumalo kami ulit. Nakukaulo kami sa grafter na naman. Kaya buko na sinubukan. Hindi naging madali para kay Charles ang industriyang pinasukan kung saan kamay ang puhunan. Pero hindi siya sumuko. Gamit ang kanyang dalawang paa, nagagawa ni Charles ang nooy inakala niyang imposible. Noong una, nagmahirap. Pero pag kumakaban, nakasanay na. Actually, sa sarili ko nung una, talagang sa pananaw ko napaka-imposible rin eh. Kaya lang, hindi ko sinasabi kay Charles na gano'n dahil ayoko na mawalan siya ng pag-asa or ng kumpiyansa sa sarili niya. So, miski alam ko talaga napaka-imposible, pinupus ko siya na kaya niyang gawin. Kaya niyang maabot yung gusto niyang marating sa pagiging isang animation artist. Kasi, physically,
medyo mahirap na mag-training sa animation. What more sa kanya, kaya lang, nakita ko din naman sa kanya yung determinasyon. Kaya naman masaya si Charles sa pagbubukas ng oportunidad sa kanya upang mapatunayan na ang mga katulad niyang may limitasyon ay hindi magpapahuli. Lalo kung pag-gulhin yung pag-gulhin. Lalo akong mag-pagsigil. Napaka-focus ni Charles sa trabaho. At saka yung determinasyon niya para matapos, yung willingness niya para matapos ng mabilis at maayos yung trabaho niya, talagang nakakahanga. Kasama rin ni Charles sa trabaho ang 5 pipit bingi na nagpapakita rin ng husay sa larangan ng animation. Once binigyan natin sila ng isang opportunity, tinitreasure nila yan. Actually, dito sa aming studio, naggawan ko ng parang isang study na yung top 3 sa production ng kabuang studio, nag-top 3, 3 babaeng deaf, na talagang capable sila of doing yung kaya ng non-PWD. Ngayon, hindi lang naiguhit ni Charles ang kanyang kinabukasan, naipinta pa niya ang maaaring maging buhay ng mga tulad niyang inaakala ng iba ay limitado. Ako po si Renzo Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon.